to choose the first pick kasi nga nasa blue side sila. And then makakakuha ng dalawang trades yung red side. But then at the end of it, meron pang dalawang additional pick pa na malakas na pasok sa meta yung blue side. So overall, parang in terms of paunahan, mas mauunang makakompleto ng draft na mas holistic and mas well-rounded yung blue side. Kumbaga parang kung movies ang usapan, nakakuha ka pa lang ng isang Infinity Stone, nakatatlo na yung kalaban mo. Lugi naman, di ba? Oo, ganun talaga. But the Edith will be banned. And ito yung sinasabi natin, Juicin as well as the Chip consistently being banned on the red side because you wouldn't want the blue side to take that. And binabanggit natin how ang daming mga possible opens. But speaking of open ang Phoveus for the first time in this game. So I think that will be seen in the draft. Kahit first pick, I'd say first pick worthy na ang Phoveus at this point in time. Wrapping up the first phase of the bans, hindi nga natin nakita yung Hylos in this series. Something that is quite surprising for some of the viewers right now. Pero gaya ng binanggit ni Auntie Anara kanina, this is the Phoveus na unang pipiliin ng Falcon City brand together with a Roger and a Sask doon naman sa kabila. You've mentioned this a while ago, Omi. Napaaga ba yung pili ng Sask kanina ng Falcon City brand? Why is it being replicated now by Fnatic Onyx? Pakiramdam ko safe naman kasing pick si Zaz. Isa sa mga pinakamalakas na mages ngayon. Ang ganda ng pan-check push niya. Kaya niyang bumabad in team fights. Technically speaking, meron din siyang second life via the Dominator's Descent. Yep. Sadyang hindi lang siguro naging... siguro prepared sila for the Louis. Again, that was in Lolita. Yeah. But the way that Fnatic Onyx used, yung paggamit nila ng Louis, yung nagbago. Kumbaga, usually sanay tayo kapag nanonood tayo ng Louis, ang mga flight, international. From baba, papuntang taas. Yung mga flight kanina ng Fnatic, domestic lang. Galing Makati, papuntang Iloilo. Ganun lang kaikli. You were talking about, international to domestic. Ito, international na naman. Kasi Super Marco is gonna be using the same hero Yep. that he got MVP in game number 1. And same, Julian still for Fnatic, for FCAP, na alam mo kapag open talaga, ayaw siyang i-let go ni Kyle TZ. But you would understand why. Because I'd say na apart from the Fanny, the Ling, na still open right now, no? Yung Ling, talking about the Ling and Hayabusa, mas mabilis mag-jungle yung Julian. I think compared to them, mas mabilis and mas tanky siya because fighter-assassin ang Julian, hindi lang siya assassin. And hindi lang siya yung tanky, no? Kasi meron din siyang spellback. Yes. Kumbaga bumabalik din yung buhay niya kapag bumabanat siya. Pero ayan na, nilock in na si Alpha. The Sigma locking in the Alpha for this game number 3. The Alphas of MPL Philippines Season 14, given na sila currently ang nasa first seed ngayon, just also acknowledging the fact na si Super Marco ay 100% in terms of win rate pag Moscow ang kanyang gamit. That Grabe. just goes to show that this is really gonna be a good game. Given na yung Lilia tinanggal, yung Tig tinanggal na, pero naglabas ng heroes ng Alpha and ng Moscow parehas sa teams. Nirespect ba nila si Chacha Pega? Ayun ang malupit. O kuya, sige nga, anong collection? Patingin. Ay, hindi. O, balik tayo kay Obito. Balik na tayo. Sharingan. Sharingan. Magkagibunshin ka nga. Nagkagibunshin ba si Obito? Pwede, pwede. O, nanonood yung kagibunshin niya sa bahay. Ito na nga. Lilia has been banned. Tigreal, I think at this point, pwede pa silang mag-ban. Ruby is still open. So, I think pwedeng i-open yun ng kupunan ng FCAP. Tapos yung Valentina ay bukas pa rin kung sakaling gustong agawin ng Falcon CP brand ng Dominator's Descent. Isa sa mga teams na laging gumagawa nito ay Aurora. Kadalasan binibigay yung Valentina. Ayan! Ayan na, pinakita na pare. Grabe, may Sana Zenith all. skin si Idol! World Ouch! Collector. Ilang skins yan? 500? Men. 600 yata eh. Kinolekta na ang mundo. Men, Kuya. yung si Thanos kumukolekta ng Infinity Stone, si Paul Justin, hindi ko alam kung ano kinukolekta niya. Ayan yung kapag ka may loading screen effect, yung pinindot niya, yung kulay pula lumabas, target lock talaga yan eh. Lahat gustong pumunta sa linya. Pero balik na tayo dito sa draft. Oo Go nga. ahead, go ahead. Alam mo, iniisip ko kanina, sabihin ko sana kuya, pengi akong skin mamaya Tatawagan kita kuya, lalapitan kita. Sino yan? Oh, Exorcist, World Collector din. World Collector. Okay, balik na tayo dito sa draft. XP and the Rome are still open for the side of FNOP. Again, Ruby, talking about Ruby, Terizla is still open. So, ang dami pang options. So, I think either one of those two heroes ay pwede nilang gamitin unless gusto nilang mag-explore, kagaya ng pagpili kahapon ng Gatot Kacha. Yung mga ganong gulo ng mga heroes. Hindi natin sure, no? And itong Ruby ay medyo flex pick pa to. Nagahanap pa Yeah. si Brusco ng pwede niyang gamit this Aurora pick. Isa ito sa mga pang kontra sa mga team fighting Go ahead! competitions talaga. Ayan na yun. Ang tagal nating hindi nakita si Joyce. Medyo It's na-shock been a ako. while. It's been a while na nakakita tayo ng Joyd. Auntie, thoughts on this? Well, I would say Jawhead going up against a Rubina roamer. Medyo familiar yun sa akin. Kasi kapag nangyari yun,
Pag siya yung inultimatean ng Johead, madaling Thank you. ma-don't turn Wolf King, tapos mahatak pa siya with I am offended. So kailangan maging picky ni Ugwen with whoever he's going to target now. Ito, combo-wise, Johead and Julian, lagi kong sinasabi to eh. Ito yung duo na sobrang bilis talaga ng damage by level 3. Kasi by the time na level 3 na yung Julian, level 2 na yung Johead. Has access to the ejector, has access to the smart missiles. At kapag may na-challenge silang isa, manigurado ay mabubura. Pero I like this Kufra as well. Kasi ito, yung bouncing ball niya, may damage reduction. Yep. Namimitigate yung ginagawa ng Johead. Yeah, so pwede siyang ibalibag ng Johead, but still, nakabilog siya dun. So, pwede kahit papano niya masustain ng very, very light yung damage output. And overall, no, I like the draft of FNOP because ang dami nilang options for crowd control. They have the Alpha na kapag nag-ultimate, mayroon din namang crowd control. And then yung Kufra and the Ruby. So, it's a matter of being able to layer those crowd controls properly. Pasok! Naipakita na ang mga flex picks na meron ang Fnatic Onyx Philippines. Gayon din naman ang Factors Welcome 18 to Red. Mobile Sino Legends. nga ba ang makakakuha ng momentum patungo sa second half ng ating regular season? Ladies and gentlemen, para sa game number 3, kami uli ang inyong mga kasama ko si Burrito and Ate Musetel. Ayan na, so para dito sa ating game, napaka-crucial na magiging visioning ng ating mga boss fight for both junglers nila. So clearing of lane and wave din ay kaabang-abang para dito sa may mid lane kasi nakakazone out yung Zas pero may prowess din na makapag-zone out yung Aurora. Ang delikado lang is pag napalalim ka doon sa may river, hindi mo alam na baka meron palang biglang tumalon na Kufra anytime. Yung pa naman na nakakatakot, yung mga heroes na to, nakikita natin, yung mga roamers na to magaling at malakas kumontrol talaga ng river, no? And going back dito sa may bottom lane na na-point out kanina ni Hans, itong si Kirk, gamit ang isang alpha na hindi natin nakikita sa XP lane, tapos naka-revitalize pa to, ha? Oh, tsaka yung normally kasi yung alpha parang pagdating sa team fight, hindi mo siya gustong dikitan. Oo. Lagi kasi magugulat ka na lang para nasa-shed na yung HP mo. So napaka-crucial niya in terms of positioning para maganda nga siya against the Phobius. Pero knowing F-cap and F-no, parang may mga timers din to pagdating kung saan at kailan yung talagang team fight na gusto nilang gawin. Oo nga, no, may kanya-kanyang power spike talaga yung lineup, pero si Bruce Boy naka-charge with the Tyrant's Revenge. Pipigilan na muna niya ito and nakatambay pa rin si Kyle. Ayaw tantanan yung bottom lane, ha? Oo nga Tsaka dito naman din sa top lane na lagi ding naka-ready anytime yung ilang mga players ng F-Nope. So tahimik muna ang Land of Dawn. Mamaya ulit bibira yung ating mga players. So paunahan na lang ito mag-level 4 dahil available na yung turtle. Okay, speaking of level 4, Flap and View ay level 4 na nga rin. Sila po control unang pagong laban na ito. Sasalubong na kagad ni Flap TZ habang si Kirk ay level 3 pa rin. Naka-charge yung fire. Ay! Si Revenge! Naisult doon kay Cal TC. Kaya naman si Kingo makakakuha ng side or ang turtle para din sa ating laban. Ay tutuloy pa rin. Nagamit na ni Flap TC dito yung kanyang vengeance. At makukuha na nga rin dito ni Super Friends pero may kapalit. Si Kirk ang makakuha dito ng F-cap. So disengage para sa ating dalawang kupunan. Pero para sa F-Nope, nakakuha sila dito ng turtle and may casualty din. Uy! Wala pa, kulang pa sa dami. Wala pa. Dami na ganap. Doon sa laban na yun. 1-for-1 naging palitan kasama yung unang pagong na makukuha dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kaka-level 4 lang ni Ogun. Ngayon may extra kit na ang kanilang kupunan with an unstoppable force na kahit sino ay pwedeng suruhin o birahin dito ni Ogun sa laban na ito. Ngayon, nakita na nga natin yung mga XP lane matchup. Pero yung gold lane ito magandang tutukan din to, no? Gold lane matchup natin between Super Marco and Keller. Nakita natin yung game 1. Mahirap. Ang hirap, no? Oo, parang probably at some point para sa F-Cup, sinabi nila unahin muna natin yung Ruby kasi parang napipigilan yung mga plays na gusto nilang gawin. So, paano kaya yung magiging kontra nila against Kendra? Kasi so far, nung nakita natin yung items kanina, mention lamang pagdating doon sa gold, sa may bottom lane, nagkakapitikan lang. Nagkakapitikan lang. Pero Nagamit na. nandito para yung ibang players ng F-Cup. Hop! Pero ng other ejector play and Flap TC kasama ang dalawang kakampi makakakuha ng kill. Alam Ay, kasi Mabel! nila wala matakas! Tuloy-tuloy pa rin dito at yung retribution na ginamit ng King of Ay! Tyrant Satan! At Super Marco pa nga di na nakakagdas away! At masisibak palayo doon si King Kong at makakahinga ng maluwag si Super Marco dahil makakapagtipi na siya ngayon sa papuntang base. Parang nakahinga rin ng maluwag ang mga bees kanina sa sigawan na ating narinig dito sa MPL Arena. Pero yung hugot wala kay Kero ay hindi lang umabot. Pero successfully ay mati-takedown nila yung unang torre dito sa itaas. Oh, ang gandang nito. Ang gandang early para dito sa F-Knock. Again, nakuha nila yung turtle kanina. Nakasira pa ng Taurus Paak. At si Brusco ay nag-stretching na naman. Hop! Hindi na makakasip yung moment na yun. Nag-zone out din si Flap TC. Mapupunta naman sa side
ng FCAP this time around sa ating turtle. Oh, pero may ginawang trade si King Kong doon. Kinuha niya yung purple buff naku. ni Kyle TZ. Kumbaga, ito yung maganda para sa Fnatic Onyx Philippines. No? Hindi sila pumapayag na walang nagiging trading. It's either yung torrents, either yung mga farms. Kapag may objective sila na bibitawan. And yun din naman yung ginagawa ng Falcons AP Brand. Noong mga nakaraang games, nakita na natin to. And ngayon, available na rin ang Blood Wings mula kay Kyle TZ. Additional shield para sa kanya. Para mas, sabihin natin, mas confident siya pumasok sa mga DeFi. Oo nga, and speaking of pag-confidence na pagdating doon sa pagpasok sa team fight, isa sa mga napapahirap siguro no, para dito kay Owen is yung Hive Clovis. Kasi may slow, di ba? Mag-ejector ka, may movement speed yun saglit. Kaso pag natapakan mo siya, mas slow. So medyo magkakaroon ng idea yung gusto mga talunan ng Unstoppable Force na, ay, parang hindi na advisable. Parang iba yata, nagbagong memo. Iba na lang pala. Pero ang memo ngayon, nagamit yung Conceal! Okay, yung Siege Minion Mainap lang. ang ejector. Yung Siege Minion lang ang hinagis doon. Pero gusto ko yung sinabi mo yung Hive Clones. Kasi ako ang tawag ko dyan, ano eh, seashells eh. Seashells, Mukha kasi- seashells by the by seashore. seashores. Mukha She kasi, pala yung she tuloy. mukha kasi isang seashells eh. No? Pero yung iba nga dyan, mga EPs, yung tawag dyan. Iba, may alien, yung mga Alien, alien. di ba? Ewan ko na lang. Pero again, yung malaking tulong kasi doon yung slow eh. No? Na nabibigay. Oo. Tapos may konting damage pa yun. Hindi yun yung fully na-expect natin natin. Na aray. Oo, na masakit talaga. Pero kasi magandang tulong yung kapag nailapag mo na yung Dominator's Descent mo, tapos na-combo mo na ng Tapos double gusto stun. tumakas, tapos Gusto biglang tumakas. mga hive clones ka Oo, lang. babatuhin mo ng mga seashells, di ba? Oo. Tapos ganun na ang mangyayari. At nangyari, nakasira ng Torre. Si Kendra doon sa may bottom lane. So 2-1 yung score natin guys, 6 minutes pa lang para sa ating laban. At narinig na naman natin ang pag-ubong ng turtle. Parang ang meet-up place ng mga players natin is the turtle pit. Yun nga eh, Grand Eyeball nga yan eh, di ba? Wow, naabutan ng Grand Eyeball. Hindi, nakwento lang sa akin ng mga kaibigan ko yan. Ah, Anyway. ayun na naman si Eh, Brusco. plano si Brusco. Okay, ang matatamaan nila dito is gonna be Flap DC. At ang Si Bata. dito, si Ogwen with a kill. At ide-diretso pa nga, makapatay lang din. May free hit dito para sa side ng Hala! FCAP. Double kill na si Supermarket. Para Saan sa ba? nakto kanina ng team number 1. Triple kill na para sa kanya. Hahabulin pa nga si Super Friends. Merong dash para sa kanya. At isang putik lang. Maniac para kay Super Marco. Nadagdagan na naman na naging 21 na. Ladies and gentlemen, yung triple kill, actually may nakayong nakuha niya dun eh, pero bilang pa rin yung triple kill doon. Pero yung Torre, or Turtle rather, ay nakuha ng Fnatic Onyx Philippines. Napakaganda ng counter maneuver doon ng Falcons AP Brand. Let's take a look at the Infinix instant replay. And right after ng pagsuro dito ng Fnatic Onyx, Oh. dumating doon sa Spear of Distraction sa kayong sibat ni Super Marco. Oh, tsaka maganda din dito yung pagkalatag ng mga CC skills ng mga players ng FCAP. Sa may Oh. bottom lane, may counter set yata ang side ng Fnatic Onyx. Kung sila daw nanalo sa teamfight kanina, kami naman. This time, mga under of Super Marco lives another day. Nagamit na rin yung Bridget Grace at makabaliktad pa nga. Kaya mapapuhay na din. Ganda! Grabe pa rin na dito ng mga skills ng mga players sa may bottom lane. Pero si Few ang makukuha nila. At itutuloy pa ang Flap TC na makakulat. Meron pang vengeance. Meron Kyle! double kill na para dito kay Super Friends. Ogwen kasama si Kyle TC. Merong enhanced chains. And Super Friends is down. Grabe yung palitan dito. Falcons AP Brand and Fnatic Onyx. Nagbabatuan sila ng mga sapak, ng mga suntok. At ngayon ay asilyado yung 3K gold lead ng Fnatic Onyx Philippines. At sakit na rin ang damage dito ni Super Marco. Nararamdaman na talaga with that corrosion side, golden staff, and going for a DHS or Demon Hunter Sword. Pantunaw sa mga makukunat ng FDOP. Oo, grabe dito yung parang kakatapos na ng teamfight sa may turtle kanina. Ina-explain natin yung nangyari. Teamfight Nagkaroon ulit. ng teamfight sa may bottom lane. Daig ko pa nag-treadmill. Sa hingal talaga. May hinga. Pero ramdam mo kasi na parang ayaw dito ng isang team na hindi pwedeng walang trade. Oo. Kailangan meron silang bawi or if possible ay mapigilan nila. So for Fnatic Onyx, siguro ang pwede lang gawin dito is yung kanilang magiging initiation is hindi ganun kalalim probably or yung may chance na talagang sila yung manalo sa teamfight na yun. Ako, speak of chance, masyadong malayo si King Kong. Pwede siya kumabol dito. Andito na rin ang Fnatic Onyx! At inihagis na nga mga players pero si Brusco yayakap doon sa may panagketi. At si Super Prince na nga nakakuha ng kill. Brusco medyo tatamaan lang doon ang mga sibat na naman ni Super Marco para si King Kong. Biglang umaawu na naman. Double kill para sa kanya. At si Super Marco konting-konting pipitikin. Si Kaltizi nakabang. Pero mapapanis siya nung moment na yun. Okay, gigil pa rin dito si King Kong. Ipipin down siya dun sa may pader. But then again, tatlo ang nakuha dito ng Fnatic Onyx kapalit. Yung Lord na iyon na pwedeng salubungin actually ng Fnatic Onyx Philippines. Pero sinasamahan to ni Kyle. Alam niya na may sasalubong dito. Okay, Ito na si sa Kyle. luwa. Ayan si Kyle! The ultimate combo of his life. Pero hindi pa rin mapapalay dito si Super Prince at nabaliktad pa. Hindi, nakuha pa na doon si Kirk. Sa moment na yun, si Ken na mapipilitan na mag-flicker out. Grabe na talaga yung salubungan. Parang kakaiba. Kakaibang dilubyo yung nangyayari doon sa may bottom lane.
Ibang klase talaga. Sobrang accurate din ang mga sibat dito ni Super Marco. Ilang beses nang tumama, ilang beses na yung crucial na pagsalubong niya doon sa mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Siya talaga ang nagiging focal kits dito ng Falcons AP Bren dahil nga doon sa pagkakabawi nila, nakuha rin nila yung gold. And kung makikita natin in terms of the items, si King Kong din eh. Waldo na rin dito sa items niya. Naka-Thunderbelt na rin. And naka-Windtalker, War Axe, and going for another attack damage item. At yun si Super Marco, may Wind of Nature na rin. So added survivability dito para sa isang Moskov. O kung isa siyang player character ngayon sa Super Mario. Ano siya? Yun yung mushroom niya. Mushroom. Di ba lumalaki siya pagka sa moment na yun? So yung Oo. added buff niya. Ang nagamit niya yung Wind of Nature para dito sa next na team fight. Pwede rin yan, pwede rin yan yung star. Yung star, di ba pag nakakuha ka ng star, di ba, hindi ko alam mo yung mga stage na, pag nakakuha ka ng star, tapos bibilis ka, tapos lahat pwede mong Yan. sagasaan. So parang added buff siya dito. Added buff, oo. Oo. Hindi ko na kasi alam yun eh, kasi nakwento Ay. lang rin sa akin yun. Hindi ko na naabutan yun eh. Oo, habang pinag-uusapan natin yun, kamuntikan nang Oo. mapatalon na sana si King Kong nung moment na yun. Kung nagkataon ay magiging kwento muna yung mangyayari sa bush na yun. So Mabait kailangan yan eh. maging maingat yung mga players pagdating sa pag-bush check, sa pag-face check. Magiging kwento na lang. Mabait yan si King Kong nung araw. Ganun. Oo. Hindi, again, marami na kasing nadali dyan sa bush na yun eh. No? Maalala natin isa sa mga iconic din na hindi ko nababanggitin. Pero alam nyo na yun, Fnatic Onyx Philippines, 18 seconds para doon sa next na Lord. This is a Luminous One. At kailangan talagang paglabanan. Ang sakit ng mga tagos dutso. Okay, si Kailangan makikita na rin. Ay, naku, ito na, nayakap na, pero may enhanced change para mapagkaldag. Si Bruce ko noong moment na yun, Gwen, ay mamamatay sa kamay dito ni King Kong. Pero pag-zone out ang ilang mga players ng FNOP, medyo babagal muna. Okay na raw na nakakuha ng isa yung Fnatic Onyx at dediretso po pwesto na Nako. doon sa may Lord Objective. Naka-Blood Wings na rin si Super Friends para sa kanyang Zask. Okay, 4v5 ang laban na to. Actually, 6v4 nga to kasi kasama pa yung Dominator's alien. Descent, yung alien dito ni Super Prince. 4 seconds para kay Owen. Hindi na ata siya aabot dito. 12 na yung buhay ng Lord. Kailangan kumapit ng Fnatic Onyx bago si Bibren! At si King Kong pa rin ang makakakuha dito ng Lord. Habang mega kill na against Brusco! si Brusco. Mabubuhay pa rin, hindi free hit na naman si Super Marco. Nagamit na kay Winter Crown dito ni Kenra at Candice is gonna be down. At dahil Takbo! dyan, si Super Marco, patatakbuhin niya ang mga players dito ng FNOP. Double kill para sa kanya, 2 patay para sa FCAP, 3 naman para sa FNOP. Grabe, bulletproof Super Marco, ladies and gentlemen. Para sa laban na ito, 7-0 and 3. Kasing bilis ng mga sibat ni Super Marco ang pagsasalita ni Ate Chantel. Sa mga nangyayari dito, parang kayo kapag pahinga na itong mga to, eh, no? Sunday kasi kailangan sulit daw. Tama, Yung tama. ating week 4. Week 4. Week 4 pa lang. Isipin mo, week 4 pa lang ha. Week 4 pa lang. May panibagong half pa tayo ng regular season. Pero ang Fnatic Onyx Philippines, nararamdaman na ni Makmak. Iba na, Nararamdaman iba na na. super mak. Ano ba yan? Mak. Para tayo mga Again, Super Marco, ikatlong player to get a Maniac this season. Ang dalawa ay si Demon Knight at saka si Kelra. Grabe, kung alam niyo lang guys, sa sobrang intense ng laban, nawawala yung armrest nun. Asan yun? Nawala na yung armrest ng upuan. Pero imagine mo, 14 minutes nung laban natin, ganun kadikit yung score, pero ito kasing lamang na to, pag nanalo ka sa team fight, isang swing lang yun eh. Oo. Mapupunta dun sa mananalo sa team fight na yun. Oo, kaya sobrang importante nito. Lalo na ang paglalabanan nila ay ikatlong Lord. And kung titingnan natin in terms of item, isa na lang ang inaantay dito ni Kelra. I think pwede na siya Winter's Crown dito sa pagkakataon na ito. No? Habang sa kabilang panig naman, halos papulo na rin. Siguro si Owen lang at yung mga roamers lang ang mga naiiwan dito sa mga iteman. Pero ang importante lang dito ay maalagaan nila yung kanilang mga Tama. damage dealer. Si King Kong at itong si Super Marco na ngayon, hindi pa rin nakukuha eh. Kasi paano mo nga naman nahawakan yung Moskov na talon ng talon? Ang bilis kasi ng mga dash niya ni. Oh, tapos naka-purify. Purify So, pa. once na natalunan, if ever, dito ni Brusco or anyone, even Kenra, kailangan sure ball. Sure hit, O oo. kailangan sure hit against Super Marco. So yan yung pinaka-struggle ngayon ng Fnatic Onyx. Or, pwede naman kuha muna sila ng isa, tapos makakaalis ba sila pag biglang dumating si Super Marco? Or Parang ang hirap eh. basta dapat ready sila. Oo. Just in case na dumating si Super Makmak. Parang kumbaga sa mga superhero, siya si Superman, total may super na rin siya eh. Pag dumating, lahat uubusin. Ganun na nangyayari. Kunyari may mga kalaban, kagaya nitong Fnatic Onyx Philippines. Yun yung nagsisilbing sabihin natin pag-asa ng Fnatic Onyx in terms of items ha. Yung, though, kahit easy, may items na rin naman siya. And damage pala na yung gusto kong sabihin dito. Yung damage, pero kailangan kasi, may mga conditions kasi yan, lalo na ang dami rin control ng Fnatic Onyx. Yung Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage, Bouncing Ball, even yung Don't Run Wolf King.
Pero hinahawakan lang nila itong Lord na ito. Reset ang kanilang gagawin dito sa 16-minute Lord. King Kong hahawakan ito. Grabe. Kalat-kalat ang Fnatic Onyx ha. Grabe yung Lord Dance. Kung meron lang pwedeng gumawa ng dance choreography. Kung ano klaseng single, double. Oo. Yung nangyayari. But yeah, makikita natin dito na grabing hold for Flap Easy. And now for Fnatic Onyx, nandun lang din naman si Kirk. And if ever magiging anchor nila, it's gonna be Super Friends. Critical nga lang dito if tamaan ng Frigid Glacier. Oo. Yung kanyang Dominator's Crescent. Boss! Oh, Bossy! easy lang. Oh, di ba? Ganyan yan hanggang mamaya kasi mag-clear muna ng ibang lanes yung mga players. At ito na naman yung movement ng Moscom na lang dun sa may top lane kasi Ito na nilang naman. dadating. Ito na naman, no? Talagang palalamangin ang Falcons AB Brand, yung lane nila, yung opposite lane. Kasi alam nila any moment darating si Super Macmac. Tutugtog na yung BGM niya. Oy, wait lang, Teka papasok na sila! Super Backlock, dadating na nga ba? Si Candice makakakuha ng Lord at ito nga Spear of Destruction. Pero parang hindi na yata itutuloy. Dahil nga din naman, kumpleto kahalos yung buhay ng mga players ng Fnatic Onyx PH. At unti-unti lang umangat-ngat si Macmac doon sa taap at si Macmac ay uuwi na po. Back na siya. Back na siya. Again, si Super Macmac, si Super Marco, kumuha na rin ng Rose Gold Meteor. Ito na yung sinasabi natin na mas matapang ng Moscow kasi nga naman may extra shield kapag umabot sa 30% na threshold Ay. ng buhay niya. No? And Fnatic New and Onyx- improved. New and improved. Roger. Okay, sige. Pero ang Fnatic Onyx Philippines silang nakaatas dito na dumipensa. Pero makunat-kunat na Lord na to and naka-flow ang minion dito ng Fnatic Onyx. Falcons AP Brand, hindi ko sure kung mapoprotektahan pa nila to kasi susunod to kapag hindi nila napigilan. Basta naiwan yung top lane, so hindi sabay yung flow ng minion wave dito para sa ating game. Pero tatalo na yung Lord doon sa may middle lane at may depensahan lang naman isang mabilis dito ng Fnatic Onyx at Wow. hindi pa nga mababasag. Kung maririnig lang natin, kung may mic check, nice D. Nice defense para sa Fnatic Onyx Philippines. And ang Falcons AP Brand naman ready kasi sila eh. Ready sila sa next flow ng minion nila kasi nga naman may ganun pa yan. Pero si Ugin may pinaplano dito kung sino Ay! From behind! May kasamang publika. Hala! Ang laki na talon ni Cruz ko doon. Pero si Flatisi ang kanyang makukuha. Si Mew, hindi na mawawala ng buhay. Kaya naman Winter Crown. Double kill na para kay Kenra. At naririnig natin si Gao. Dito ng mga Sonics kasi si Candice makukuha na rin nila. Grabe, akala natin panalo na ang Falcons AP Brand dahil doon sa Lord na nakuha nila. Pero parang mababaliktad sila. Ang tagal ng death timer dito. Is this 26 endable? seconds. 25 seconds para kay Flap TC. Meron pa silang siege minion dito. Kailangan protektahan ni Owen ha. Entable ba to? Yan ang tanong. Yung gitnang Tori ang kanilang kukuha ng Spear of Destruction. Lalabas ba si Super Marco dito sa gitna? Meron pang minion na bitbit. Dito ang Fnatic Onyx. Mawala ng immortality si Owen at yung minion makakalusot. Oh, no! Dito sa gitna. At nirangat-gat na nga. Fnatic Onyx Philippines. Tuloy pa rin ang win streak. The streak continues para sa Fnatic Onyx Philippines. Nagdiriwang ang mga Sonics. Grabe yung laban. Makapigil hininga talaga. Grabe, sobrang intense. Akala natin